Alora's POV. Dahil late na ako sa unang klase ko, nagsisigaw ang babae. Hindi ko na lang pinansin. Natapos ang uling klase ko, pumunta na lang muna ako sa opisina ko para makapag-relax. Kahit papaano, dahil kahit anong pilit ko nakalimutan si Nathaniel ay hindi ko magawa. I am a strong woman, kaso may kahinaan din. Hindi sa lahat ng oras ay malakas ako. Tumayo na ako, nilakong pinto ng aking opisina bago pumunta sa parking lot ng school. Sumakay na ako sa sakyan ko, alam ko kung saan nakakonfine si Nathaniel. Kaso ayaw ko magpakita dito dahil baka hindi ko mapigilan ang sarili ko at hindi ko na ituloy ang unang plano ko. Pagdating ko sa kondo ko, agad akong pumunta sa laptop ko, tinignan ang isang files doon. Ang files na yun ay naglalaman ng kuha ng CCTV sa kwarto ni Nathaniel. Nakakonekta yun sa kwarto ng lalaking mahal ko. Pinalagyan ko ng CCTV ang kwarto nito para kahit papaning makikita ko to. Kahit na malayo ako dito, sobrang miss na miss ko na to pero kailangan kong gawin ito para sa kaligtasan nito. Napaluha ako dahil kahit papano naging okay ng kalagayan ng lalaking mahal ko. Isa-isang nagtalunan sa aking mga mata ang mga luha ko, ang kaninang higpi ay napalitan ng haguluhol. Kahit na gusto ko siyang dalawin, lapitan at yakapin na hindi ko magawa. Pinipigilan ko ang aking sarili dahil ayaw ko nang madamay pa to sa mga nangyayari sa buhay ko. Agad kong pinahid ang mga luha sa aking mga mata. Humiga ako sa kama ko. Nasa tabi kong laptop ko. Hindi ko namalayan na nakatulog na pala ako. Nagising ako kinabukasan na kumakalam ang aking sikmura. Naalala ko na hindi ako kumain kagabi na hapunan. Nakatulugan ko na kagabi ang labis na pag-iyak. Bumangon na ako. Pumasok muna ako sa banyo para maghilamos ng mukha ko. Pagkatapos ay lumabas ako sa kwarto ko at pumasok sa kusina para magluto ng aking agahan. Bago ako naligo'y tinignan ko muna ang laptop ko kung nasaan ay malaya ko nakikita si Nathaniel. Nakikipag-usap ito sa ina nito. Nang matapos ako sa pagligo ay agad akong lumabas para magbihis. Napatayo ako ng tuwid nang maalala ko na sa tuwing matatapos ako sa pagligo'y nasa sofa si Nathaniel naghihintay sa akin. Dahil palagi nga kami sabay na pumasok sa school. Umiling-iling na lang ako dahil kahit anong gawin ko, sa lahat ng sulok ng kondo ko'y merong alaala si Nathaniel dito. He is better now, Alora. Nakangiting sabi sa akin ni Susie. Nandito kami ngayon ni Susie sa isang coffee shop. Dito namin naisipang magkita at mag-usap. Si Susie din ang mga mata ko sa loob ng kwarto ni Nathaniel. Siya din ang source ko sa totoong kalagayan ni Nathaniel. Hindi pa ba bumabalik ang mga alaala niya? Tanong ko kay Susie. Hindi pa lahat pero may naalala na siya. And baka bukas at lalabas na si Nathaniel. Tango na lang ang tanging naisagot ko kay Susie. Hindi na talaga siguro maiiwasan ang muling pagkikita namin ni Nathaniel. Pero hanggat maaari iiwasan ko to, hanggat kaya ko'y gagawin ko. Ayaw ko nang mapahamak muli si Nathaniel. Tama nang minsang napahamak ito dahil sa akin. Nasa loob lang ako ng sasakyan ko. Ngayong araw kasing labas ni Nathaniel. Nasa labas ako ng ospital kung saan ito naka-confine. Kahit na gusto kong lapitan ito hindi ko ginawa. Ayaw ko magpakita dito dahil baka magtaka ito. Sapat na sa akin na makita itong ligtas at wala na sa kapahamakan. Naupo ako ng maayos sa aking kinauupuan dito sa loob ng aking sasakyan. Nasa pinto na sila Nathaniel. Napasinghap ako dahil parang nakatingin si Nathaniel sa gawi ko. Kilala ba nito ang sasakyan na gamit ko? Pero malabong maalala niya ako dahil ayon kay Susie ay hindi pa bumabalik ang alaala nito at nawala talagang alaala nito kasama na ako doon. Siguro tama ding nawalang alaala nito para makalimutan ako nito at hindi naguluhin pa. Dahil wala na ako mukhang maihaharap pa kay Nathaniel dahil sa ginawa kong pag-iwan dito dahil hindi ko alam kung paano ito haharapin ko sakali. Napangiti ako pero hindi umabot sa mga mata kong ngiti ko na yon. Umalis na ako dahil baka hindi ko mapigilan ang sarili ko. Baka lapitan ko ito at yakapin. Isang linggo na mula nang bumalik sa pag-aaral si Nathaniel, nakatanaw ako ngayon sa kanya mula sa malayo. Araw-araw ay palagi ko siyang tinitignan mula sa malayo. Hindi ako magsasawang gawin ito araw-araw. Kahit na nasasaktan ako sa ginawa nito, I know para na akong stalker sa lagay ko na to. Hindi naman pwede sumulpot na lang ako bigla sa harapan nito at yakapin to na para bang walang nangyari. You torture yourself. Hindi ko siya nilingon, alam kong ginagawa ko sa sarili ko. Kung itong paraan para malayo siya sa akin sa peligro, ay gagawin ko to ng paulit-ulit at walang pagdadalawang isip.
Pareho niyong sinasaktan ng isa't isa. Madini itong sigaw sa akin. Napaluha ako dahil sa sitwasyon naming dalawa ngayon ni Nathaniel. Ako lang nasasaktan, Icy. Walang maalala si Nathaniel. Ganti kong sigaw dito. Hinarap ko siya. May luha sa aking mga mata. Sooner or later, his memory will be back, Alora. At sa tingin mo, hindi masasaktan si Nathaniel sa ginawa mo? Ngayon higit kanyang kailangan, Alora. Pero nasan ka? Nandito't nagmumukmuk na sa halip ay tulungan siya. Kapag bumalik ang alaala niya, anong sasabihin mo kung sakaling magtanong siya? Hindi ako nakasagot sa sinabi ni Icy. Alam ko na kasalanan ko ang lahat ng ito, pero para din naman ito sa kanya, para din ito kay Nathaniel. Alam mo bang sa ginagawa may masasaktan si Nathaniel? Dahil ang babaeng inaasahan niya na nasa tabi niya, sana ay iniuman siya sa gitna ng labanan. Natameme ako sa sinabi ni Icy. Gusto ko lang namang mapabuti si Nathaniel. Gusto ko lang namang malayo ito sa kapahamakan. Umalis na si Nathaniel. Nakita ko tong nakakbay sa babaeng nakilala namin sa beach noong minsang nag-outing ang team nito. Nag-transfer pala ang babae, kaya pala labas-masok na ito sa school. Nagmamadali ako. May hinahalungkat ako sa bag ko't hindi ko na malaya na may nakasalubong ako. Nabangga ako sa isang matigas na bagay. Napatingala ako. Hindi pala bagay ang nabangga ko, hindi isang tao at si Nathaniel yon. Biglay napatras ako. Umiwas ako ng tingin dahil hindi ko kaya tong tingnan sa mga mata. Nagmamadali akong umalis sa kinatatayuan ko. Wait miss, pigil nito sa braso ko. Napapikit ako, kakaibang nararamdaman ko sa pagdampi na kamay nito sa balat ko. Hinarap ko to. Yes, isang itim pinaskil ko sa mga labi ko, pero nababanaag ko sa mga mata kong pangungulila para dito. You look familiar, have we met before? Tanong ni Nathaniel sa akin. Na walang ngiti sa aking mga mata, bigla akong dinaganan ng realisasyon na wala talagang maalala si Nathaniel. Hindi niya ako maalala. Ibinalik kong ngiti sa labi ko. Umiling ako. Hindi, sige, mauna na ako. Baka malate ako sa klase ko. Sabi ko dito, naglakad ako papalayo dito. Babe, kanina pa kita hinahanap. Nandito ka lang pala. Isang tinig ang tumawag dito. Napapikit na lang ako dahil sobrang sakit ang nararamdaman ko ngayon. Ako ang girlfriend pero ibang pumalit sa pwesto ko. Napangiti na lang ako ng mapait. Napalingon ako kay Nathaniel. Sakto din na nagtamang mga mata naming dalawa. Kahit malayo na ito sa akin ay para bang nakita ko sa mga mata nito ang isang kalungkutan at pangungulila nito sa mga mata nito. Na walang paningin nito sa akin ang hilahin na ito ng girlfriend nito ngayon. Habang ako'y tanaw ko itong papalayo sa akin. Pumasok na ako sa una kong klase. Kahit anong gawin ko walang pumapasok na kahit ano sa aking isipan. Dahil na kay Nathaniel ang aking isip. Gusto kong bawiin si Nathaniel sa babaeng yun. Kaso baka mapahamak na naman ito. Yun ang hindi ko mapapayagan. Ang mapahamak muli ang lalaking mahal ko. Huling klase ko na sa umagang ito. Magkikita kami ni Susie at Jan. Dahil gusto nilang makabanding ako. Kaya pumayag na lang ako. Papunta na ako sa parking lot nang may maaninag ako na pamilyar na bulto na nakasandal sa aking sasakyan. Naninigarilyo yung lalaking yon. Aatras na sana ako kaso huli na dahil nakita na ako nito. Kaya nagpatuloy na lang ako. Yes, tanong ko dito. May kailangan ka? I politely ask him. Kahit ng lakas ng kabog sa aking dibdib, hindi ito nagsalita. Nakatitig lang ito sa akin na para bang kinikilatis ako nito. Bumaba ang paningin nito sa aking labi. Napasingap ako nang bigla hihawakan itong aking labi. I want to kiss these lips. May hinang sambit nito, hindi agad ako nakagalaw sa kinatatayuan ko dahil sa sobrang bilis na pangyayari. Nasa labi ko ng mga labi nito. Bumitaw ito't nakatitig sa akin ng matiim. Hindi ko maintindihan. Your lips is so familiar. Kahit na ikaw, ano ba kata dati? Tanong nito sa akin. Wala, hindi naman kita kilala kaya please lang aalis ako. And don't kiss my lips again. Dahil baka hindi ko mapigilan sa sarili ko'y tugunin ko mga halik mo. Gusto kong idugtong yon, pero tanging sa isip ko na lang yon dinugtong. If you excuse me, may kailangan pa akong puntahan. Tumabi ito bago ko pumasok sa sakyan ay may nakita kong lungkot sa mga mata nito. Dahil tinted ang bintana ng sasakyan ko ay alam kong hindi ako nakikita ni Nathaniel mula sa loob. Tinignan ko ito mula sa loob bago ko pinatakbong sasakyan ko. Nakarating ako sa meeting place namin ni Susie at Jan. Nandun ang dalawa at ako na lang palang hinihintay. You are late? Sigaw ni Jan. I just rolled my eyes. Late? FYI, maaga pa no?
Umupo ako sa bakanting upuan. Napakunot ako ng noon na para bang hindi mapakali si Susie sa aking nauupuan. What is wrong to you, Susie? Tanong ko kay Susie. Napakagatlabi ito. Nagdadalong isip kung sasabihin ba sa amin ang dapat sabihin nito o hindi. Susie? This time ay may warning ng pagtawag ko dito. Nathaniel didn't have an amnesia. He faked his amnesia para hulihin ka, Alora. Napaawa ang aking mga labi. Ano yung ginagawa niya? Nagpapanggap? Yes. Napahawak ako sa akin oo dahil hindi ko na alam ang gagawin ko. All this time ay nagpapanggap lang pala si Nathaniel. Kailan mo pa nalaman? Tanong ko kay Susie. Before na lumabas siya ng ospital, nahuli ko kasi siya na may kausap sa phone nito at nabanggit ang pangalan mo. Bakit hindi mo sinabi sa akin? Dahil pinagbantaan niya ako. Gusto niyang ipaalam sa'yo na hindi ka kawalan. Nasaktan siya ng gusto sa ginawa mo, Alora, nang magising siya na wala ka sa tabi niya. He will make his own revenge. At yun na yung saktan ka. Gusto din niya na masaktan ka. Nasaktan din ako, Susie. Alam mo yan. Labag din sa loob ko na gawin yon. Pero kailangan. Dahil yun na makakabuti para sa kanya. Madiin kong sabi kay Susie. Sinabi ko na yun sa kanya. Pero saradong isipan ni Nathaniel, Alora. Marami siyang tanong, bakit mo daw siya iniwan sa kabila ng lahat? Hindi ko na napigilan ang umiyak. Tumayo si Jan at niyakap ko. Fight for him, Alora. No, hindi ko kaya mapahamak si Nathaniel dahil sa akin. Kung magmamatigas ka, Alora, patuloy ka niya sasaktan hanggang sa ikaw nang kusang magmakaawa at kusang bumalik sa kanya. Pinatigas ko mukha ko. Pues, hindi ako babalik sa kanya. Nasa kondo ko ngayon. Ayaw ko nang bumalik kanina sa school kaya umuwi na lang ako. Dahil alam ko nandoon si Nathaniel. Sa nalaman ko ngayon ay paniguradong sasaktan at sasaktan ako ni Nathaniel. Napatingin ako sa labas ng kondo ko. Dahil nasa mataas ako na parte ng building ay nakikita ko mga nag-iilaw na mga sasakyan at mga building. Nahaplos kong aking braso. Dahil kahit na hindi ko ramdam ang lamig galing sa labas ay para bang kinikilabutan ako. Para bang may nakatingin sa akin mula sa kung saan. Buhat sa malayo, akmang papasok na sana ako sa kwarto kung may figuro na nakaupo sa aking sofa. Napaatras ako dahil hindi ko akalain na makakapasok to sa kondo ko. Napangiti ako. Oo nga pala, walang imposible dito. What are you doing here? Tanong ko sa kanya, nakatingin lang ito sa akin. Ang mga mata nito'y malamig na nakatingin sa akin. Visiting my girlfriend. Bakit? Masama bang bisitahin ng mahal kong nobya? Tanong ni Nathaniel sa akin. Nakapilig ang ulo nito at nakatingin ito sa akin ng pailalim. Napatras ako dahil unti-unti lumapit ito sa akin. Hanggang sa wala na ako maatrasan. Napasandal ako sa glass wall ng kondo ko. Nilagay ni Nathaniel sa magkabilang gilid ang dalawang kamay nito. He cornered me. Much better. Mukhang masarap dito makipag-make love. Bulong nito sa akin tenga na labis kong ikinabigla at kinilabutan din ako sa paraan ng pagbulong nito sa tenga ko. Hindi agad ako nakagalaw sa kinatatayuan ko. Na-corner pa niya ako. Unti-unti lumapit ang mukha ni Nathaniel sa aking mukha. Lumapat ang labi nito sa aking labi. Hindi agad ako nakagalaw. Ramdam kong lambot ng labi nito sa aking labi. Gumalaw ang labi nito habang ang isang kamay nito'y nasa bewang ko. Kaya nahapit niya ako papalapit sa kanya. Ang kaninang labi nito unti-unting gumagalaw ay nagiging mapusok at mapaghanap. Nang hindi ako gumanti, tumigil ito sa paghalik sa aking labi. Nakatitig ang mapupungay nitong mga mata sa akin. You're so cold. May iba na ba? Tanong ni Nathaniel sa akin. Napalunok ako nang wala sa oras dahil alam ko na masasaktan to sa gagawin ko. Wala, pero ayaw na kitang makita at makasama. Litanya ko dito. Pinatigas kong anyo ko. Pinalamig ko mga titik ko dito. Gusto kong malaman ito na wala na akong pakialam sa kanya. Mahal mo pa rin ba ako? Tanong nito muli sa akin. Sobrang hina ng boses ni Nathaniel. Tinignan ko siya. Nagtamang mga mata naming dalawa. Nasa mga mata kong pagsusumamo dito, nalayuan at iwan na niya ako. I do, pero ayaw ko madamay ka. Ayaw ko masaktan ka. Hindi ko alam kung sinong kaaway ko. Alam ko lahat ng malalapit sa akin ay sasaktan nila. Kayong weakness ko. Lalo na ikaw. Kaya please lang, para sa kapakanan mo, iwan mo na ako. Iligtas mo sarili mo, Nathaniel. Pagsusumamo ko dito, tinignan niya ako na sobrang lamig. No, matikas na sabi ni Nathaniel. Hindi ikaw magdidesisyon sa bagay na yan. Ako lang, Alora. Mahal kita. Handa ako masaktan. Handa akong ibuwis ang buhay ko. Makasama lang kita. Madinging sabi nito sa akin. Inisang hakbang nitong isang puligada ng pagitan naming dalawa at hinapit ako sa bewang. Siniil ng halikang nakaawang na mga labi ko. Isang halik na mapusok
mapaghanap at nakakapugtong hininga. Hindi ko na nakaya. Nilagay ko sa batok nitong 2 braso ko't gumanti sa halik. Hinawakan ni Nathaniel ang aking magkabilang hita at binuhat ako. Pinulupot ko ang aking 2 hita sa bewang nito. Kahit naabalang aming mga labi sa isa't isa ay hindi yun naging hadlang para makapasok kami sa aking kwarto at hindi natutumba. Inihiga niya ako sa kama ko't dinaganan. Bumaba ang labi nito tungo sa aking leeg. Bumaba ang labi nito sa aking dibdib. Kahit na may saplit pa ako, hindi yun naging hadlang para hindi nito maipadama sa akin ang isang ligaya na si Nathaniel lamang ang tanging nakakapagbigay sa akin. Nakaunan ako ngayon sa dibdib ni Nathaniel at ang isang kamay nito nasa aking buhok. Nilalarong bawat hibla noon. Ayaw ko mang lumayo sa kanya ay kailangan. Bumangon ako. Pinagbigyan na kita, pwede ka nang umalis. Taboy ko dito. Narinig ko doon tumawa. Tumawa ito na para bang walang buhay. Ganun na lang yun. Pagkatapos na nangyari sa atin ay pagtatabuyan mo na ako. Galit itong wika. Kinabukasan nagising ako, masakit ang aking katawan at lalo ng gitnang bahagi ng aking katawan. Napatingin ako sa aking kama. Wala na si Nathaniel doon. Siguro ay umalis na ito. Bumangon ako at nagtungo sa banyo para maligo. Nang matapos na ako maligo agad ako naglihes. Lumbas ako sa kwarto ko. Napakunot-no ako dahil para bang may tao sa kusina. Hindi nga ako nagkamali. Nakita ko si Nathaniel na nagluluto ng almusal namin. Nakatalikod to. Dahil abala ito, hindi agad ako nito napansin. Akala ko'y umalis ng lalaking to. Hindi pa pala. Baka matunaw ako sa malagkit mong titig. Nakaharap na pala to sa akin. Agad na namulang aking muka. Iniwas kong paningin ko dito. Dahil nakikita ko sa mga mata nitong kakaibang tingin na para sa akin. Nice. Panunokso nito sa akin. Tininan ko to ng masama. Tumawa lang ito't inangat ang 2 kamay. Tanda ng pagsuko nito. Dahil Sabado ay nasa kondo lamang ako. Ganon din si Nathaniel. Ayaw na yata nitong umalis. Wala ka ba talagang balak na umalis? Tanong ko dito. Gusto ko kasi mag-isa sa kondo ko. Ayaw ko makasama na matagal si Nathaniel sa iisang bubong. Dahil hindi ko ito maiiwasan, lalo na't panay ang dikit nito sa akin. Hindi, kaya magtiis ka. Galit ko siyang tinignan. Nakuha mo ng gusto mo, hindi ba? Asi ko dito, tinignan niya ako. Hindi pa, dahil kahit ilang beses ko pantikman yung katawan mo, alam kong lalayo ka pa rin at iyon ang hindi ko mapapayagan. Kung ganon, ay akong aalis sa kondo ko at maiiwan ka mag-isa dito. Sabi ko dito, lalabas na sana ako ng kondo nang hinawakan ni Nathaniel ang braso ko at kiniladkad ako tungo sa aking kwarto. Inihagis niya ako sa kama na makapasok na kaming 2 sa kwarto ko. Diyan ka lang! Sigaw nito sa akin sa bituro. Napatingin ako sa labas dahil may narinig akong kaluskos doon. Ano yun, Nathaniel? Nababahalan, tanong ko dito. Dito ka lang sa loob, mas safe ka dito. Sabi ni Nathaniel sa akin. Lumabas to sa kwarto ko. Susunod sana ako pero huli na dahil naisara na itong pinto ng aking kwarto at nilak yun mula sa labas. Nathaniel! Sigaw ko mula sa loob pero hindi ako pinakinggan ni Nathaniel. Hindi talaga nito binuksan ang pinto. Nababahala na ako sa kalagayan na lalaking mahal ko. Nathaniel! Sigaw ko muli pero wala na ako naririnig na kaluskos sa labas ng kwarto ko. Bumalik ako sa kama ko. Uupo na sana ako nang bumukas ang pinto. Pumasok si Nathaniel. Humahangos tong papalapit sa akin. May dugong damit ito kaya agad ako nabahala sa kalagayan nito. Anong nangyari sa'yo? Tanong ko dito pero hindi ito sumagot. Bagkus ay lumapit ito sa akin at tinila ako papalabas ng kwarto. Papalabas sa kondo ko. May nakita akong lalaki nakahandusay at tila wala ng buhay na nasa sala. Nanlaki mga mata ko dahil hindi ako makapaniwala sa nakikita ko. What's going on, Nathaniel? Tanong ko dito. Nasa gitna kami ng hallway. Huminto kaming 2. Ayaw ko sumama sa kanya. Don't be stubborn na, Laura. Nanganganib ang buhay mo. Galit itong sigaw sa akin. Kaya halika na. Maubutan nila tayo. Mamamatay tayong 2 dito. Umiling-iling ako. No, Nathaniel, hindi ka na dapat nadadamay dito. Ako lang naman ang habol niya, kaya umalis ka na. Taboy ko dito. Ikaw o ako man nang hinahabol nila, hindi kita iiwan, sasamahan kita. Bigla'y natahimik ako sa sinabi nito. Hindi agad ako nakagalaw sa kinatatayuan ko. Kaya halika na, kailangan na natin makaalis dito. Hinila na ako ni Nathaniel. Nagpatianod na lang ako sa paghihila nito sa akin. Nakarating kami sa lobby ng condominium kung saan ang unit ko. Naghagdan lang kami dahil baka nasa elevator ang gamit ng mga kalaban. Nakalabas na kami at isang sports car ang huminto sa harapan namin. Hop in! Sigaw ng isang pamilyar na tinig mula sa loob ng sports car. I see.
Bulong ko na tinago ako ni Nathaniel sa likod nito dahil alam ko kung gaano dito kaayaw na makasama ko si Icy. I am no harm, Nathaniel, sabi nito kay Nathaniel. Paano ako makakasiguro hindi mo siya sasaktan? I know you, matigas itong sabi. Hindi ako kalaban, Nathaniel, kakampi niyo ako, kaya sumakay na kayo. Nathaniel, hinawakan kong braso nito. Napalingot to sa akin. Sumakay kaming dalawa ni Nathaniel sa backseat ng sports car ni Icy. Use this. Inihagis ni Icy ang 2 baril sa amin dalawa ni Nathaniel. Dahil may kakaharapin tayong laban ay kailangan yung dalawa yan. Pinaharurot agad ni Icy ang sports car nito. Napatakip na lang ako ng aking tenga na may nagpaputok mula sa likurang bahagi ng sports car na ginagamit ni Icy. Lumabas ng bintana si Nathaniel at pinaputokan ang sumusunod sa amin. Hang on guys, this is gonna be fun. Bigla'y kinabahan ako sa sinabi ni Icy. Hindi ko pa ito masyadong kilala. Alam ko din na nakangisi ito sa ngayon. Hindi nga ako nagkamali. Mayroon nakasunod sa amin 2 motorsiklo. Pinaharurot nitong sports car na sobrang bilis na halos humiwalay na sa aking katawan ang kaluluwa ko. Pero naabutan pa rin nila kami. Mas lalong pinabilis ni Icy ang pagpapatakbo. Pinaputokan ni Nathaniel ang sa motorsiklo na nasa gilid nito. Gayon din sa gilid ko. Nang matumba ng 2 motorsiklo ay pinabagalan na ni Icy ang takbo ng sports car nito. Umayos na upo si Nathaniel at agad ako niyakap. Nanginginig kasi ako sa takot. At dito na po nagtatapos ang kabanata ng ating kwento at sana'y muli niyo po akong samahan sa mga susunod pang kabanata. Maraming salamat po at ingat po tayong lahat.